So, naku, napakaganda po ng, speech na iyan ng ating, Pangulong Bongbong Marcos na talagang, aagapayan nila, aagapay sila sa kanilang mga kandidato, magsimula sa mga konsehal ng bayan hanggang po sa mga senatoriables. At yung pinakagusto ko na sinabi diyan ni PBBM ay yung patungkol po sa eto pong, etong kanilang, senatorial balls, plano ni PBBM yung 12 ay sana nga daw po ay maipanalo ng, mga supporters, ngayon po, alam naman natin na merong mga kandidato si Digong ngayong, 2025 election, ang kilala ko lang diyan yung si Bato, si Bongo, si Philip Salvador na Tukmol. At, sino pa ba yung iba? Hinlo ba yung isa? Tapos hindi ko matandaan yung iba, Ah, pati si Kibulok inadapt ng, partido ni Digong. Ah, Hindi kilala yung iba. Si Bato, si Bongo at si Philip Salvador lang ang siyang, masasabi nating, popular. Pero sigurado ako 8 diretso 'to, nakikini-kinita ko na mangyayari sa 2025 election. Kasi alam niyo po, nakikita po ng taong bayan, kung sino po yung, totoong, bato na astigin, ah, at kung sino yung bato na halatang-halatang tuta. 'Di ba? Kitang-kita, ang, kaibahan. Nakikita natin dito po, si PBBM yung pong kanyang mga kandidato katulad ni Benhar Abalos, ni Pacquiao, iboboto ko 'yan. Dito kay, Tolentino medyo 50-50 kasi siyempre nakita ko yung kanyang, ginawang Pinoy, yung si Lee Wangdan ba yun? Na-tsekwa konektado sa Pogo, kay Dan Renwu. Sabi nga ni ano nitong si, senadora, basta yung senador, sinabi nga niya na konektado 'to sa Pogo pero parang hindi siya pinakinggan nung mga ano na 'yan. Si Villar, si Camille Villar, ewan ko kung iboboto ko 'yan. Pero karamihan naman dun sa Senate slate ng, ating, Pangulong Bongbong Marcos, baka iboto ko. Pero etong si Imee Marcos, baka makatagasan ko na hindi ko talaga iboto kasi wala, ano talaga, ewan ko ba kung bakit gano'n siya sa kanyang kapatid, 'di ba? So, etong 8 senador ni Digong ay baka po talagang, hindi po manalo at wala talagang makuhang puwesto. Kahit na may mga survey-survey ngayon, 'di ba, lalo pa nandiyan pa si Ben Tulfo, andiyan pang, ilan pang mga senatorial balls na mga nag-independent, yung iba, mga hindi po kumbaga, wala silang mga ano, mga partido, baka may makalusot. Ang isa po sa nakikita ko rin na walang magiging ambag sa ating bansa at puro pamimigay lang ng jacket ang gagawin ay itong si Willie Revillame. Walang walang duda. Si Willie Revillame napakaraming natulungan, napakaraming napasayang mga Pilipino. Simula nung siya'y nasa, Channel 2, hanggang sa siya'y nagsolo, napakarami na pong Pilipino ang napasaya niyan. Pero sa kanyang pagiging politiko, ang masasabi ko lang, gagamitin lang siya ni Digong at, uudyukan lang siya, gagawin lang siyang uto-uto, gagawin lang siyang, mukhang tanga ng mga politiko na nakapaligid sa kanya o ng mga tao na didiktahan siya kung paano mamuno. Kasi walang ano 'to, walang alam yung, educational attainment, wala, na tinignan ko wala. Hindi natin alam kung ano ang kanya natapos. Tapos, puro showbiz lang ang kanyang, nagawa. Maraming nag-excel sa pagiging, politiko na mga galing sa showbiz like Yorme Isko Moreno, etong,
etong si Alfred Vargas, mga ayan, Richard Gomez, 'di ba, si Lucy Torres, etong si ano, si Bong Revilla kahit papaano, 'di ba? Meron siyang mga napatunayan naman sa kanyang pagiging politiko, pero etong si Willie Revillame, medyo wala po akong bilib kung pagdating sa pagiging senador o pagiging politiko. Magiging tuta lang din siya. At eto po, eto pa, dun po sa Otso Diretso, sana nga po talagang maging Otso Diretso. Kasi alam niyo nung panahon ng ating si Digong ang presidente natin, masyado pong kinawawa noon yung partido nila Bam Aquino. Nitong yung tinawag nila noon na Otso Diretso. Ngayon po, sana maging Otso Diretso din sila. Sana wala ring manalo sa partido ni Digong. Ultimo si Bongo na pumapangatlo, pumapang-apat o pumapang-lima, pang-anim sa mga survey, sana hindi rin ito makapasok. Sana hindi rin po ito manalo. Kasi po, hangga't meron pong mga senador, mga kongresista na kumakampi kay Digong, sumusuporta kay Digong, sigurado po ako hindi po mahihinto ang kaguluhan. Gagamitin at gagamitin nila ang mga alipores nila na yan para po maging maging kumbaga malakas pa din. Gagamitin nila para maging relevant pa rin sila. Gagamitin pa rin nila ang kanilang mga alipores para po makapang-destabilize. Sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, destabilization ang gusto nito mga taong ito. Baka yun po ang kanilang gawin. Yan po ang kanilang kumbaga susugan o gawin para nga po naman etong ating mga kababayan ay patuloy na guluhin ang mga kaisipan at para kumbaga malito ang mga Pilipino kung sino ba talaga ang dapat na namumuno sa ating bansa. At isa pa, kapag po nanalo ang ilan sa mga senatoriables ni Digong, yung impeach Sara baka po hindi magkatotoo. Kasi syempre alam naman natin medyo no, medyo kailangan ng suporta sa impeachment, kailangan na meron pong mga nasa impeachment, sa impeachment process, kailangan po ng boto diyan ng mga senador para mapasibak si Sara. Baka sa mga darating na panahon magkaroon ng impeachment complaint na naman, hindi po 'yan magtatagumpay kasi nga po siyempre ang mga senador yung ilan kampi kay Sara. So eto katulad nitong si Marcoleta na walang ibang bukang bibig kung hindi ang puro alam niyo talagang halatang-halatang pagiging pagiging pro Duterte nito. Kaya nga po hindi ko rin yan iboboto. Nung panahon ng ABS-CBN, na akala nga natin talaga ay walang ya ang ABS-CBN, akala natin pangit talaga ang ginagawa ng ABS-CBN, pero yun pala, yun ay paghihiganti lang ni Digong dahil nga po hindi na play ang kanyang advertisement noong siya'y kumakandidato bilang presidente. Ginantihan lang ni Digong ang ABS-CBN. Siyempre ang ABS-CBN alam natin noon na medyo makadilaw at makamarohas siguro. Kaya ganun po na medyo merong nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan sa advertisement ni Digong. 'Di ba? So hopefully sana nga po ay matauhan ng ating mga kababayan at i-otso diretso. Marami pong ibang pagpipilian marami. Kasi katulad niyan si Kibuloy, ginawa nilang senador at alam naman natin na ang kagustuhan lang naman ni Kibuloy kaya gustong maging senador kahit na nakakulong, para magkaroon ng impluwensya. Alam naman natin 'yon na gusto niyang makatakas sa kanyang mga obligasyon, sa kanyang mga ginawang katarantaduhan, sa kanyang pagmamangkanor at sa kanyang ginawang pambubudol sa mga naniniwala sa kanya na siya'y mabuting tao, pero yun pala nambubulog gabi-gabi ng mga pastoral. At yung iba ay pinapahiram pa sa mga tropa pips niya na mga
medyo may kataasan ang mga ranggo sa lipunan, 'di ba? Kaya, ah, isang malaking dun pa lang, 'di ba, ba't kumakandidato ang isang, may napakalaking kaso, human trafficking, may kaso pang mga, rape, meron pang kaso na mga ang daming kaso, 'di ba? Hindi nga siya pinag-bail, eh. At, lahat ng request niya hindi pinagbibigyan kasi nga nakikita ng korte na gusto lang talagang makapang-isa nitong si Kibuloc. Katulad nun gustong mag-bail kasi para mangampanya. So, alam naman natin na nagtago si Kibuloy. Hindi po 'yan kumbaga parang ano, parang inano niya, kakandidato ako na senador tapos mag-a-apply ako ng bail. Baka mamaya ang plano niyan kunwari mangangampanya, may private jet 'yan, may mga helicopter 'yan. Dumaan lang 'yan sa kahit nga maglancha na lang 'yan, mag-backdoor papuntang Malaysia o kung saan man lupalop ng ating, mundo. 'Di ba, kayang-kaya sa dami ng pera niyan. Siyempre marami pa rin talagang pera 'yan, hindi po mauubos ng gano'n-gano'n lang ang pera niyan. So, baka ang gusto niya, ang kagustuhan nila, plano nila kakandidato kunwaring senador pero yung pala tatakas na pagka nakapag-bail. Buti na lang talaga at, matibay po ang mga ebidensya laban sa kanya at siya po ay, hindi po pinapayagang mag-bail. So, gano'n po kabigat ang mga kaso ni Kibuloc. Kasi yung pong, kaso niya na no bail, hindi naman po ibig sabihin talaga na no bail. Meron pong mga pagkakataon na yung, no bail na kaso ay nakakapagpiyansa pa rin po. At, kapag ika'y, napayagang magpiyansa, ibig sabihin mahina ng kaunti ang mga ebidensya laban sa'yo. Pero dito kay Kibuloc hindi siya pinagpapiyansa. So, tama lang 'yun kasi nga po baka mamaya ito ay magtago at meron na siyang history ng pagtatago. 'Di ba? At, ilang linggo niyang, pinahirapan si General Torre para mahuli siya, 'di ba? Kaya eto yung iba wala hindi naman kilala yung mga senatoriable ni ano, ni Digong, yung iba wala. Wala akong, maalala na bukod lang kay Bato, kay, Bongo at, dito kay, Philip Salvador. Meron yung Hinlo, o si Kibuloc, yan yan lang yung mga natatandaan ko pero yung iba wala, hindi maingay ang mga pangalan at mga wala po tayong masasabi na kumbaga, meron itong ambag sa ating, lipunan, 'di ba? O merong kumbaga ginawang, drastic measure para makilala, wala pong gano'n. So etong plano ng ating Pangulong Bongbong Marcos na i-12-0 ang, ating, darating na botohan para sa mga senatorial balls po ng, Partido Federal ng Pilipinas. Ito yung malaking balakid, katulad nga niyan nanawagan na nga si Digong, ng, pantay-pantay daw o pagka patas daw, fairness daw. Sabi ko nga sa isip-isip ko, alam ba ni Digong yung fairness? Alam pala niya yun, 'di ba? Nak ng teteng nung ang daming mga ginugurgur nung panahon ng EJK, 'di ba? Ang daming nagugurgur, mga nakatsinelas, walang nahuhuling drug lords. Aba, ang lakas ng loob manawagan ni Digong ng, fairness tapos, 'di ba, nung panahon na naghihirap ang ating bayan dahil sa pandemya, sa halip na makamura tayo sa mga binibili ng DOH na mga kagamitan para sa pandemya, inilipat pa yung pondo sa Department of Budget and Management. Sa procurement service, yung tig ₱16 na face mask na nabibili ng Department of Health nung nilipat sa procurement service naging ₱27. Nalugi tayo ng ₱11. Sa halip na makamura mas napamahal pa. So, nasaan ang fairness dun para sa mga Pilipino? Nilustay ninyo ang pera ng taong bayan ng inyong kasama ang iyong anak ngayon na merong, hindi maipaliwanag na 125 million na transaksyon. Si Pulong Duterte may 51 billion na pera ng, DPWH ang hindi rin po natin alam kung ano nga ba nangyari, nagkaroon ba talaga ng tinatawag na flood control project, bakit gano'n maihi nga lang daw palaka sa Davao baha na. Tapos itong si Sara Duterte meron pa siya nasa 600 million na pina-plug ng COA at, hinahanapan siya ng paliwanag kung saan ito nilustay. Si Mary Grace Piatos hanggang ngayon hindi pa rin maipaliwanag.
kung sino 'yun. Sabi ni Bato marami daw piyatos doon sa Davao City pero wala, wala akong makita sa ano, sa Google. Hanapin mo sa Google kasi siyempre 'di ba mga apelyido makikita mo naman 'yan sa Google. May mga application na makikita mo kung ano ang mga apelyido ng, isang, tao sa isang lugar. Pero wala, ewan ko lang kung saan ba nakilala ni Bato si Piatos, 'di ba? So, 'di ba po, sila po yung ano, sila po yung mga kumbaga, merong mga hindi maipaliwanag na kaperahan na hinahanap ng mga kababayan natin, ng mga, nagrereklamo, mga nag-file ng impeachment complaint para po magkaroon ng fairness. Fair sa kanila, 'di ba? Kung wala talaga silang naisubi, naitabi, o di para sa kanila 'yon. 'Di ba? Fair sa kanila, fair sa taong bayan. Nagtatanong ang taong bayan, ayaw nila na merong gano'n. Ang gusto nila, bumaba si PBBM sa puwesto para walang kumwestiyon sa mga nalustay ni Sara Duterte. Gano'n ang gusto nila. So, saan ang fairness do'n? Tapos ngayon nakikiusap ng fairness si Digong. Alam mo pala yung fairness, 'di ba? Parang parang unusual na ang isang tao na hindi naman nagpakita ng fairness nung siya ang presidente, ngayon naghahanap ng fairness. So, abangan natin ang mga mangyayari sa tagpong ito at sana nga po ay, ma-otso diretso ang lahat ng kandidato ni Digong para po wala ng mga balakid sa pag-unlad ng ating bayan, wala ng, kakalaban sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa mga plano niyang magaganda para sa ating bansa at maisakatuparan ang tinatawag na bagong Pilipinas. So suportahan po natin ang mga kandidato ni PBBM, hindi ko po kayo pinipilit. Kung sino lang po ang inyong gusto, yun po ang suportahan niyo. Katulad ko, ako'y malaya makakapili kung sino ang aking iboboto sa 2025 May election. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama niyo dito sa aking, vlog na ito. Ingat po kayo, nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first. Nagta-try ako ng ilaw ko dito, kaya dito ako nagla-live, sa may dilim, oh, 'di ba? Ganda ng ilaw ko 'no. Oh, parang ano siya, parang, studio.